Alright? So, this is a bright, very bright relationship. Ayan guys, no? Yung iba sa inyo, pwedeng magkababata kayo ng person nyo, or ilahat na natin to guys kasi konti lang naman. Pwedeng magkababata kayo ng person mo, or matagal na talaga kayong magkasama, or matagal na kayong magkakilala. Siguro mga childhood sweethearts, ganyan. Tapos parang you grow up, you grow old together, no? Kabisado nyo na yung isa't isa, mga kapiksi, ganyan. Kaya parang alam nyo na yung tamang timpla, mga ganyan. Hello guys, hello mga kapiksi, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. Ito yung love life reading nyo, Leo, for October, para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito guys, try nyong panoorin yung energy, yung video para sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. Alright? So, for some of you guys, no, nakikita natin na parang maliwanag yung energy dito sa relationship nito. Ito yung mga nakaka-influence, by the way. Sa inyong relationship, we have family and passion, energy. So, nararamdaman naman natin, no, with this energy na sobrang init yung pagmamahal nyo sa isa't isa. And for some of you, maaring may pamilya na kayo nitong person mo, living in together as a couple, or mag-asawa talaga kayo, and one big happy family kayo nitong person mo, and masaya, parang magaan lang, no, with this some kind of freedom. Parang hindi kayo ibig sabihin nito guys, parang hindi kayo masyadong nasasakal sa isa't isa dun sa inyong relationship. Maluwag, maalwan, maaliwalas, no, yung energy sa inyong relationship, kaya meron kayong some kind of freedom. Kumbaga parang hindi kinokontrol, hindi mahigpit, hindi nasasakal, ganyan. Kasi merong iba na nasa relationship pero parang feeling nila nasasakal sila, walang some kind of freedom, ganyan. Lalo na kung puro duda, no? Puro duda sa relasyon. So, medyo nakakasakal talaga yon, mga kapiksi. Alright? Pero dito sa case na to, at least dito sa spread na to, nakikita natin yung maganda, maalwan, maliwalag na energy. Alright? So, comment down below, Leo, if in case naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin dito, no, kung makaka-resonate kayo, mga kapiksi. So, dito guys, titingnan natin yung ganap sa love life nyo ngayong October. Shuffle natin to. Hanapin natin yung energy ng love at saka yung energy ng Leo. Habang sinashuffle ko to, mga kapiksi, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa mga kapiksi natin gustong yumaman, mag-avail na kayo ng course guys, no? Kapag natutunan nyo yan, magbabago talaga yung takbo ng buhay nyo. And good news guys, kasi ngayong October, magbibigay ako ng 10% discount. Yan yung promo natin for this month. 10% discount guys sa lahat na mag-avail ng course until October 30. So mag-avail na kayo, 31 pala, October 31. So mag-avail na kayo mga kapiksi, habang mainit-init pa. Alright, so okay, so ito yung energy ng love, mga kapiksi. Tapos Leo, kayo ay na-represent ng Queen of Wands sa ating spread. Meron tayong presence ng another fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you guys, no,
for some of you guys, parang if you are, parang kung bago pa lang kayo sa relationship mga kapiksi, parang nakikita natin na you're getting to know each other. Yung iba naman sa inyo guys, parang even if matagal na kayo sa relationship, pero parang meron kayong mga na-discover, no? Parang ngayon nyo lang na-realize na ganito pala yung ugali ng person nyo. Meron pala siyang ganitong klaseng tinatago sa inyo. Yung parang mga na-discover nyo na hindi nyo pa alam tungkol sa kanya, ganyan. So ngayon parang lumilitaw na yung totoong ugali niya, yung both ng pangit at saka magagandang ugali. Syempre hindi lang naman yan pangit, may mga magagandang ugali din yan. Sometimes lang kasi masyado kayong nakafocus sa negative kaya hindi nyo na makita yung magandang ugali. So i-highlight natin mga kapiksi, always yung i-highlight kung ano yung mga positive traits, positive na ugali, personality ng person nyo, and yun yung i-observe nyo, yun yung bigyan nyo ng energy para yun yung palagi ma-push out sa inyong 3D, sa inyong physical reality. Nakikita natin na may mga problema kayong pinagdadaanan guys, no? Which is normal naman sa relationship mga kapiksi, pero magkakabati rin kayo nitong person mo if ever man na nag-aaway kayo. At saka yung iba sa inyo guys, parang feeling ko nga magsusorry agad, no? Yung person nyo, let's say for example, actually parehas kayo, no? Kung sino man yung unang nakagawa ng kasalanan, or kung sino yung may kasalanan. In short mga kapiksi, it's either ikaw or siya, pero nandun yung willing na mag-sorry, willing na umamin sa kasalanan, kaya mabilis na ayos yung inyong mga gusot. At saka nararamdaman din natin dito guys yung give and take nyo sa relationship, no? Pag sinabing give and take, equal, no? Give and take, no? Hindi lang yung kumaga, hindi one-sided, hindi selfish, no? Isinasaalang nyo yung isa't isa mga kapiksi. Alright? So this is a very bright relationship. Ayan guys, no? Yung iba sa inyo pwedeng magkababata kayo ng person nyo, or ilahat na natin to guys kasi konti lang naman. Pwedeng magkababata kayo ng person mo, or matagal na talaga kayong magkasama, or matagal na kayong magkakilala. Siguro mga childhood sweethearts, ganyan. Tapos parang you grow old together, no? Kabisado nyo na yung isa't isa mga kapiksi, ganyan. Kaya parang alam nyo na yung tamang timpla, mga ganyan, mga tamang timpla kung paano pakikiligin kung paano, alam nyo yun, kung paano makitungo ng maayos dun sa person. Alam nyo pagka may topak, alam nyo pag okay, alam nyo pag hindi okay, and ganito yung person mo, no? Alam niya rin kung magkakabisado na rin niya ikaw mga kapiksi. May mga pag-aaway kayo, no? May mga negative energies, may mga pag-aaway guys, no? Conflict, at saka yung nanlalamig, parang feeling nyo nanlalamig itong person nyo. Pwede rin kayo magkaroon ng conflict sa pera mga kapiksi, lalo na kung kayo ay magkasama na sa bahay, mag-asawa, ganyan, family. Maaari rin kayo magkaroon ng conflict sa pera, magkaroon ng konting problema sa pera, ganyan. Normal naman yung guys, no? Piece of cake lang yan. Pag problema sa pera guys, wag nyo nang idama yung relasyon kasi madali lang naman kumita ng pera. Diba? Magtinda lang kayo ng banana kayo, magtinda lang kayo ng sandwich, solve na, diba? I mean, pwede na kayong kumita ng pera. Pero pag nag-away pa kayo dahil lang sa pera, mahirap ma-resolve, no? Magkaroon ng issue ng dahil lang sa pera. So wag nyo nang hayaan na madama yung relasyon nyo ng dahil lang sa pera mga kapiksi. Kailangan mas binavalue nyo yung isa't isa kesa dun sa pera. And like I said mga kapiksi, kung sino man yung nararamdaman natin dito yung nagsisisi agad, no? Let's say for example nakagawa siya ng kasalanan sa'yo, nagsisisi agad siya, magsasorry agad siya sa'yo, and ganun ka rin, no? Pagka ikaw yung naman yung may kasalanan, nasaktan mo siya, marunong ka rin mag-sorry sa kanya, and para magkaayos kayo. So ganyan, nakikita natin. Tsaka meron talagang abundance of love, magaan yung energy nyo kahit na may mga negative na pinag-aawayan kayo. Magaan, maliwanag, maalwan yung inyong relationship mga kapiksi. Alright? So and yung iba sa inyo parang you are being guided also, lalo na kung nagdadasal kayo, pinagdadasal nyo yung relasyon nyo, yan.
So, maganda talaga yan. May gabay ng nasa taas mga kapiksi, lalo na sa relationship kasi hindi nyo naman yun makakontrol kung ano yung mangyayari sa inyo ng person mo. Alright? So, yeah, very positive. Yes, may negative, pero i-highlight nyo yung positive para yun yung ma-experience nyo, Leo. Alright? So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo sa reading. Dito naman, tingnan natin yung mga love message para sa inyo. By the way guys, meron tayong mga relationship subliminals, mga pampamis, pampabate, pampabalik, ganyan. Pwede nyong pakinggan. Libre lahat yun sa YouTube guys para makatulong sa mga relationship nyo mga kapiksi. Alright? So, habang sinashuffle natin to, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyo i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, guys. Pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinipixitaro@gmail.com. So, yung lumabas na to, guys, yan din yung lumabas kanina. Diba yung sabi ko sa inyo, getting to know each other, parang may mga nadidiscover kayo dun sa person mo, kahit na matagal na kayo, parang meron kang nadidiscover sa kanya na ngayon mo lang nakikita, and ganun din siya sa'yo. So, syempre habang tumatagal, no, minsan may mga nagbabago din na ugali, ganyan. So, yeah, it's a process, no, of getting to know each other. You are complete strangers, mga kapiksi. So, yeah. And ito guys, to, isa rin to sa mga sinabi ko sa inyo, di ba? Yung pera, yung iba sa inyo maaari nagkakaroon kayo ng problema sa pera nitong person mo. So, wag nyo nang hayaan na masira yung relationship nyo nang dahil lang sa pera. Wag nyo siyang hayaan na pumagitna dun sa relationship nyo, no? Just focus on yourself and your relationship and your lover or partner. Kailangan intact pa rin, harmonious pa rin yung relationship nyo sa isa't isa. Kahit na may problema kayo sa pera, malalampasan nyo rin yan, magagawa nyo rin yan ng paraan. Alright? And for some of you, no, maaaring nagkakaroon kayo ng maaaring magkaiba yung religion nyo, or meron kayo mga magkakaibang paniniwala, lalo na guys kung kayo ay magkaibang lahi. So, maaaring nakaka-apekto yun, nakaka-impact sa inyong relationship, mga kapiksi, yung mga differences na yun. So, isa yun sa mga kailangan nyong i-resolve guys. Alright? Okay. So, comment down below, Leo, if naka-resonate kayo sa inyong love reading for this month. Guys, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.